Narito na naman tayo para sa isang napaka-sweet at nakakakilig na love story nila Kalingap Edu at Ate Viancy. Tulad mo ay aking makilala. Sa pagpapatuloy ng ating love story ay dumayo nga ang Kalingap team at si Kalingap Edu sa bahay nila Viancy. Ito nga ay isang surprise visit kaya hindi nakapaghanda si Viancy at noong naabutan nila siya ay naglalaba siya ng sandamakmak na damit. Noon nga ay tinulungan siya ni Kalingap Edu na magligpit at maglaba ng mga damit na yon, ngunit sabi niya ay magpahinga na lamang daw sila. Pagkaupo nila sa kanilang upuan ay nag-usap-usap muna sila dahil medyo matagal nga silang hindi nagkita after ng kanilang Albay trip. Nagkamustahan muna sila at napag-usapan ng mga ilang bagay-bagay. Pagkatapos noon ay kinuhaan ni Viancy ng tubig si Kalingap Edu. Kaya naman ginilig si Kalingap Edu at ito ang nangyari. Bira na nga lang kita makita dito, mansabi kayo. Pagbabawalan mo pa ako. Mas ka na? Kuha na lang po ako dun bagong baso. Ay, nako. Okay na yan. Hindi mo na kumarte eh. Sige po, dito lang po kayo sa kabila. Sa kabila. Sorry. Ayun! So mga kalingap, at so di tayo ulit kina Viancy. Napakaganda po ng bahay nila Viancy, no? Kahit di pa ito yung talagang bahay nila, inaalagaan pa rin po nila, no? Kahit sabihin natin lilipat na sila. Napaka-maasikaso naman talaga ni Viancy. Talaga namang total package na siya. Sobrang bait niya, maganda na siya at maasikaso pa sa kanyang mga bisita. Kinuhaan niya talaga ng tubig si Kalingap Edu, ngunit dahil alam ni Kalingap Edu na mas pagod si Viancy kaysa sa kanya ay pinainom niya muna ang dalaga. Sabi naman ngayon ni Kalingap Edu na okay lang na wag nang palitan ang baso at doon na lang din siya uminom dahil nga nagpapakita ito na gusto niya talaga si Viancy at okay lamang yon dahil ininuman niya lang naman ang baso. Ngunit kinilig na talaga si Viancy dahil doon, kaya naman natawa na lamang siya. Maya-maya ay dumating na si Kalingap Rab at nagsimula na nga ang challenge para sa kanilang araw. Dahil nung araw na yun ay gagawa sila ng part 2 ng Kalamansi Challenge. At malinis palagi. Kagaya ngayon, pagpunta po namin dito ay surprise visit po tayo ngayon, pero grabe, napakasipag ni Viancy, naglalaba, no? At dati pa rin, kung ano siya nung una natin siya nakita, kung ano siya nung una nakita ni Dr. Lab, ay ganun pa rin po. And mamaya po bibigay ko yung mga nagpadala kay Viancy ng pagmamahal sponsors. Thank you so much po sa inyo. Pero ngayon, bago natin ibigay kay Viancy yung mga pinabibigay ng mga mahal nating sponsors, gusto ko munang i-challenge sila kasi marami din ang nag-request nito, yung part 2 ng Kalamansi Challenge. So, ayan, at ano Viancy, ready ka na ba? Handa ka bang tanggapin yung hamon ng mga EDSI fans and supporters? Wow! Ay, grabe. Pero halatang kinakabahan si Viancy ngayon, no? Hindi mapakali. Hindi lamang si Kalingap Edu ang humahanga kay Viancy, kundi ang buong Kalingap team. Dahil kahit na surprise visit ito ay makikita mo talaga na talagang iniingatan niya ang kanilang bahay at mga bagay na binigay sa kanya ng kanyang mga sponsors. Dahil kahit na hindi nila alam na bibisita ang Kalingap team ay sobrang maayos at malinis talaga ang kanilang bahay. Pagkatapos nito ay nag-ready na nga ang dalawa para sa mga
ultimate questions na gustong itanong sa kanila ng kanilang mga viewers na hindi nila naitanong noong nakaraang Kalamansi Challenge. Ngayon ngang challenge ay kapag hindi ka nakasagot ay kakain ka ng isang kalamansi na sobrang asim. Kaya naman, mas pinipili ng mga players na sumagot na lamang kesa sa kumain ng isang kalamansi. At ito na nga ang mga nangyari sa Kalamansi Challenge. Okay. So, syempre, simulan natin. Ito namang mga tanong natin is na rin natin to. Sino ba na-challenge na natin? Si Joy, si Medit, si Carla. Siya ang pangapat. Okay, syempre, paras naman sila magsasagot. Paras naman sila magsasagot. So, simulan natin sa mga simple questions. Mga dadali lang to. So, number 1 question natin. What is your biggest fear? Biggest fear? Kinakatakot mo na mangyari someday. Ikaw muna. Kalamansi. Kalamansi ka na yata agad. Ano po? Mawalan po ng ng magulang. Mawalan ng magulang. Oo, bagay. Kahit sino naman siguro, no? Makikita mo talaga kung ano ang focus ni Viancy sa kanyang buhay at ito ang kanyang pamilya. Kaya naman ang kanyang biggest fear na mawala sa kanyang buhay ay ang kanyang mga magulang. Talagang makikita mo kung gaano siya ka-family oriented at kung gaano niya kamahal ang kanyang pamilya. Sa kabilang banda ay pinakilig naman talaga ni Kalingap Edu ang lahat, pati ang mga viewers sa kanyang sinabi. Ang kanyang biggest fear daw ay bukod sa mawala ang kanyang pamilya ay ang mawala si Ate Viancy sa kanyang buhay. Kaya naman kinilig din si Viancy sa kanyang sinabi, pati na ang mga Kalingap boys. Talaga namang tinulak pa siya at tuwang-tuwa talaga sila sa sinabi ni Kalingap Edu. Simula mo lang, bro. Simula mo lang. Huwag kayo mag-aaway. Pagsimula pa lang, nag-aaway na itong dalawa eh. Huwag kayo mag-aaway. Maliban doon, Biancy, mawala ng magulang. Siyempre, ano na yun eh, matik na yun eh. Ano pang kinakatakot mo? Maliban din. Siguro po yung mawala rin po. Kayo may? Kasama ko namin. Ay, grabe. Ang sweet nun. Mawala daw ang kalingap. Magaling niyang galing. Umingay kasi kayo. Talaga namang kinilig din ang lahat noong suklian ni Viancy ang sinabi ni Kalingap Edu dahil bukod din daw na sa mawala ang kanyang magulang at pamilya ay takot din siya na mawala si Kalingap Edu. Ngunit pinalasot niya na lamang na sinabi niya na takot daw siyang mawala si Kalingap Edu at ang buong Kalingap team. Kaya naman kinilig ang Kalingap team na nandoon at ang mga viewers na nanonood sa kanila, pati ang kanilang mga supporters. Sa next na question naman, ang tanong naman ni Kalingap Rab ay kung ano raw ang nagpapasaya sa kanila. Ano kaya nagpapasaya kay Kalingap Edu at ang nagpapasaya din naman kay Viancy? Ito ang kanilang mga sagot. Panoorin natin. Wala rin. Ayan. Ano nagpapasaya sa iyo, Eds? Sa akin, siyempre, ito, araw-araw na tumulong tayo dito. Masaya yun. Tama, masaya talaga yun. Ikaw naman ba yan, ano yung nagpapasaya sa iyo? Yung pamilya ko po. Pamilya. Okay. Maliban sa pamilya. Ito po yung mga kakulitan po sa amin. Mga ganito po. Ganito rin mga mission. At Kulitan siyempre ko. magpo-vlog. Siyempre kasama na si Eds doon eh. Tapos yung pagsasama ko po sa mission. Yung Nakasama ka sa mission. Galing. May ano ka talaga. May pusong paglingap. Alright. So kanina, ano nagpapasaya? Ngayon naman ay nagpapalungkot sa'yo. Eds. Papalungkot sa akin.
Siguro pag Kahit mga simpleng bagay lang or mas malalim, kayong bahala. nagpapalungkot. Parang Para naman sa next question nila ay kung ano daw ang nagpapasaya sa dalawa. Sabi naman ni Kalingap Edu ay talaga namang masaya siya noong mga mission nila dati na napakasimple lang ngunit may natutulungan. Sa kabilang banda, pinahanga na naman ng lahat ni Fiancé dahil sa kanyang sagot. Sabi niya ang nagpapasaya daw sa kanya ay ang kanyang pamilya. Talaga namang napaka-family oriented talaga niyang dalaga at wala ka nang hahanapin pa sa kanya. Kapag ikaw ay kapamilya ni Fiancé, hindi ka talaga niya kakalimutan kahit na anong mangyari. At para sa kanya, ang pamilya ang mauuna higit sa anumang mga bagay na nakapaligid sa kanya at kung sino pa ang mga tao. Kaya naman, napakaswerte talaga ng kanyang pamilya. Kaya naman, sana ipatuloy natin silang suportahan at mahalin si Fiancé, si Kalingap Edu at ang Kalingap team. Yun lamang at maraming salamat sa panonood. Abangan natin kung magkakatuluyan ba talaga si Kalingap Edu at Fiancé. Hanggang sa muli. Bye! Ngayon'y abot